Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, bagong taon na, 2026, Year of the Lord, ika nga, no? Ano ang isasagot ninyo sa tanong na ito? Maaari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagkatiwala kay Pangulong Bongbong Marcos? Kay Vice Presidente Sara Duterte? Heto pa ang isang tanong. Nitong huling 3 buwan, approve ba o hindi approve sa inyo ang pagganap ni PBBM sa kanyang tungkulin? Si VP Sara, approve ba o hindi ang pagkatrabaho niya? Ang mga ito ay tinatanong ng Pulse Asia para pulsuhan ang tiwala ng mga Pilipino batay sa mahigit 1,000 tubugon sa 2 pinakmataas na opisyal ng pamahalaan. Hiningi rin ng survey ang pananaw ng mga Pilipino sa performance ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Kung tiwala ang pag-uusapan, nasa 32% lang ang nagsabing tiwala sila kay PBBM. Halos kalahati o 47% ang nagsabing maliit ang tiwala nila o wala silang tiwala sa presidente. Kabaligtaran naman, ito sa trust rating ni VP Sara. Bahagyang lumampas sa kalahati, 54% ang tiwala sa kanya, samantalang 24% lamang ang nagbigay ng kabaligtarang sagot. Kung hahati naman ang mga sumagot base sa kanilang lokasyon, makikitang pinakamalaki ang trust rating ni PBBM sa Luzon at sa Metro Manila. Pero 8% lamang sa Mindanao ang nagsasabing tiwala sila sa presidente. Si VP Sara naman nakakuha ng trust rating na 96% sa Mindanao at 67% naman sa Bisaya. Base naman sa kalagayan ng buhay o class, mas marami ang nasa class E o mahihirap ang tiwala sa Vice Presidente. 7 sa 10 ang tiwala kay VP Sara, habang wala pang 3 sa 10 ang nagsabing tiwala sila kay PBBM. Mas marami namang nagsabing hindi approve sa kanila ang performance ng presidente. 48% ng mga sumagot kumpara sa 24% ng may ganito ng pananaw kay VP Sara. Lampas kalahati po o 56% ng mga kinausap ng Pulse Asia ang nagsabing approve sa kanila ang pagtatrabaho ng Vice Presidente. Malayo ito sa 35% na approval rating na nakuha ng ating presidente. Ang limitasyon ng mga ganitong survey ay hindi maalam sa mga kinakausap kung ano ang batayan nila sa kanilang ibinigay na sagot. Paano nila nasabing approve ang pagkatrabaho ng mga nasa gobyerno? Ano ang basihan ng mga nagsabing hindi ito approve sa kanila? Ano ang may impluwensya sa kanilang tiwala? Ano ang naka-impluwensya sa kanilang tiwala sa Pangulo at Pangalawang Pangulo? Hindi kaya mas sinasalamin sa ating mga mamamayan kaysa sa ating mga leader ang resulta ng survey? Ipinaliliwanag naman ng mga survey firms ang konteksto kung kailan nila isinagawa ang pangangalap ng datos. Pero hindi natin may kakailang malaki ang tsansang ang binigay na sagot ng mga respondents ay mula sa kanilang pananaw sa isang leader na nakaupo. Paano maipapaliwanag ang mataas na tiwala sa mga leader na hindi maipaliwanag kung saan ginamit ang napakalaking confidential funds at madalas nasa labas ng bansa? Wala bang kinalaman sa approval ratings ang mga pangakong may mapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects? Hindi ba ito mainam na hakbang laban sa korupsyon? Sakit na nating mga Pilipino ang kakulungan ng kakayahang mag-usap-usap tungkol sa mga isyu ng bayan. Marami sa atin ang tapat o loyal sa mga politiko kahit pa malinaw na sa sikat ng araw ang pagtakas nila sa pananagutan. Mas pinapahalagahan natin ang loyalty na ito sa halip na pagtuunan ng pansin ang kanilang mga ginagawa at hindi ginagawa. Marami po sa atin ay nagbubulag-bulagan lamang sa katotohanan. Kaya kapanalig, ang isang leader natin ay tinawag na maglingkod, hindi ang paglingkuran, gaya nga ng pangaral ni Jesus sa Mateo 20:27. Tungkulin natin bilang mga mamamayan at mananampalataya
na panagutin sila, lalo na sa mga maliliit nilang ginagawa. Wala sila sa posisyon para iduluhin lamang ng taong bayan. Ang ating binoto ay alipin ng bayan. Tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Tandaan po natin. Sila'y nakaupo para lang sa isang hangarin, paglingkuran tayong lahat, lalong-lalo na ang common good. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.